Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Sige pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At Your Honor, please, magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to the program. Your Honor, please, magkakasama po tayo ngayong gabi. Ako po si Tata Ben, alas 8 hanggang alas 10. At dito'y sisikapin po nating himayin ang mga issues na nagaganap po sa ating pamahalaan, sa ating lipunan at saka sa ating buhay. No? Maraming mga nangyayari po ngayon. Unang-una, meron pa tayong COVID and mukhang extended na po yata. I have not received the confirmation yet, but I think it's extended na po ang ECQ or more lockdowns until
April 30. But today po mga kaibigan, it's April 9. Alam po ninyo sa kalendaryo natin, April 9, araw po ng kagitingan. Oh? Araw po ng mga bayani ho natin. Yung mga magigiting po nating mga kababayan na nakipaglaban, nagbuwis ng kanilang mga dugot, pawis, para ipaglaban ang ating kalayaan, katarungang panlipunan, at ganoon din po ng demokrasya po dito sa ating bansa. At ngayon, may pinag-uusapan po, hindi lamang po demokrasya ho ngayon, kasarinlan, yung ating soberenidad. Inaagaw po ng mga komunistang in-check. Hindi ko po alam kung ano ang nasa isipan at puso, damdamin ng aking partner na si Emil Carion, who is watching the program right now. Emil! Yehey! Idol! Sabing gano'n ni Emil Carion. Good evening, my friend. Matagal-tagal na hindi ka nagpaparamdam. Emil Carion, magandang gabi po from Pampanga ho yan. Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben Paipon and Miss Universe. Your Honor, please keep safe your family and take care of your health, and God bless always, and more power to your program. God first. Ayan. Meron din pong pangalan ho dito mukhang Korean character ho Gandang gabi po. Gandang gabi po. Okay? Alright. I'm watching, sabi ni Josephine Roquero. May bulaklak po siya talaga. Chincha Buste. Good evening po, Sir Ben. God bless us all. Oops. Lord Bry de la Cruz. Good evening, Tata Ben. Ayan. Alex Imelda. Good evening. And Alex at saka Imelda, ito ang mother and father ni Lord Roy. Magandang gabi po sa inyo. Alagaan ninyo mabuti si Lord Roy, kasi napakaganda ang ginagawa niya po sa Radyo Pilipino. Ayan, good evening, Tata Ben. Sabi ni Lord Roy de la Cruz. Jimmy Toplano, my friend. Araw ng kagitingan ngayon. Sino sa atin ang mga magigiting? Magparamdam na ho kayo. Magparamdam, pare. Good evening. Sabi ni Jimmy Toplano. Nagkasunod yung dalawa. Ricky Tusoy, I finally got it. Let storm heaven with prayers to save us. Amen. Hindi po masama ho mga kaibigan. Humingi tayo ng saklolo sa ating Panginoon. Pero all the rest belongs to us. Ang Pilipino sa buong Pilipinas, lalong-lalo na si Mr. June Urbano. June, magandang gabi po. Good evening, sir. How are you? I heard that malapit na ho kayong maging pamilya ng Broad Streamcast Communicators. Ako, karangalan po namin yan na mapasama po kayo dito sa ating Broad Streamcast Communicators. Ayan, bukas na ba ito? Sabado na nga, Sabado. Alas 4 hanggang, Alright. Silang dalawa ba ni Charlie? Magkasama na? Alright, okay. Ay, galing, ha? Charlie frying pan. Added ingredient, hindi po ingredient. Main dish po ito, mga kaibigan. Si Mr. June Urbano. June, as I've said, I'm very happy to have you, me and Tony and the rest of our gang dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good evening po and welcome to BSDC. Alright, Melito, Willie Espiritu is watching. Magandang gabi, Willie. For your information. Ayan. Ganon din po si Mel Rodelio Militante. Anyong Paseo. Sinui Chugbog. Good evening and God bless in Korean. Tato Ben, and to all viewers and listeners of BSCC. Okay?
Ma'am Mercy Ong, good evening. Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe. God bless po. Magkasunod yung lovebirds. Ano, na-restore na ba ang friendship? Na-broken yata kahapon ang friendship. Okay na ba? Restore na ba ang friendship, Ma'am Mercy at Bel? Ay, sana naman. Okay, sana naman. Okay? Areglado ho. Mga kaibigan, araw po ng kagitingan. I do not know, hindi ko po alam kung ito po ay sinasadya ng mga matagal na nating pinapanawagan na kumibo na at magdeklara na kasama po namin kayo sa ating laban sa mga foreign aggressors sa Philippine sovereignty. Finally, the Philippine Military Academy Alumni Association at retirees, retirees po ng mga ng Philippine Military Academy, nagsalita na ho at magkasabay na nanawagan, hindi lamang po nanawagan, urge the Chinese government to pull out of its maritime vessel, to pull out its maritime vessels from the exclusive economic zone of the Philippines and follow mahigpit po ito, and follow international law. Yun ang panawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association at Retirees Association. This is in support of their colleague, kasama ho nila sa PMA ho, mga kaibigan, DND Secretary Lorenzana. Mukhang nakita nilang nahihirapan ng magsalita. Pinatalsikan pa ng COVID virus itong si Lorenzana ho, mga kaibigan, ng mga Chekwa. Kanya nagka-COVID. Ayun, nakita ho ng mga kasama niya sa PMA, nagagalit na ho at nagsalita na rin. Mabuhay po ang ating PMA, Alumni Association and Retirees Association. Mabuhay po kayo. At sana ho, ito na ang simula ng pagtatatag ng isang makabuluhang pagtatanggol sa ating soberanidad. We welcome the addition. Akala ko, tayo-tayo na lamang po ang nagngangawa ho dito eh. Pero hindi ako nanghihinayang ho at hindi po ako nanghihinawa ho, mga kaibigan, sa pagsisimula ng reawakening for the Filipino people. Alam ko po na itong labanan sa West Philippine Sea, malayo sa bituka natin pa ito eh. Malayo eh. Malayo din po sa ating yung bang kinagigiliwan natin ginagawa every day. Wala ho sa menu natin itong West Philippine Sea. Kanya sinasamantala po tayo ng mga komunistang in-check ho, mga kaibigan. Komunistang in-check. Sinamantala ho eh. Ang pinagkakabala ng mga Pilipino ho, mga kaibigan, alam po ba ninyo? Gadget. Ang problema naman po sa mga gadget natin, hindi naman po nakikisama ito si gringo hunasan. Mayat-maya, sira ang internet ho natin. Kaya yun, nakafocus na tayo dito sa West Philippine Sea. Pasensya na ho yung mga intik. Nakita na namin ho kayo. So anong sabi po ng PMA at ng Retirees Association in support of Mr. Lorenzana po ito, mga kaibigan, in support of Mr. Lorenzana. Get out of our territory and observe international law. Mahigpit ito ho, mga kaibigan. Matindi ho ito. Sana ho, paninindigan na po ang ng ating PMA Alumni Association at Retirees ang kanilang statement ho ngayon. The Chinese are operating in bad faith. Ito, dagdag po ng PMA Alumni Association. Nakikipag-usap ang mga in-check in bad faith ho.
Alam po ba ninyo kung bakit? Meron kasing usapan dito sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, na Code of Conduct sa South China Sea, ho, mga kaibigan. Hindi pa po nagsisimula ito. Oh, siguro nasa ilalim pa rin, nasa ilalim ng mesa pa rin ho ang usapan po dito, underground, ang usapan po dito. Pero itong mga insik po, mga kaibigan, meron na silang military garrison dyan sa West Philippine Sea, courtesy of the Philippine government, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Nakapaglagay na po sila ng garrison. Talagang hindi ko na alam kung ano itatawag natin dyan. Garrison nga po. Oh, ano yan? Ben Padla is watching. Mike Abe. My friend. Padre, how are you today? Sama ka na dito sa revolusyon ng bansang Pilipinas laban sa mga Chekwa. Ha? I hope you are doing your part dyan sa kabilang himpilan, my friend. Huh? We need every Filipino to sound off, mga kaibigan. Let this not happen to the Philippines. Huwag po tayong papayag na agawin ng mga komunistang in-check ang teritoryo ng Pilipinas. So, araw ng kagitingan nito, hindi ko alam kung ito ay itinapato ng PMA, Philippine Military Academy Alumni Association at Retirees. Pero kung ito naman po ay itinapat, talaga naman pong napaka-relevant po. Very relevant and very significant ang pagkakataon ho, mga kaibigan, na nagpahayag ang PMA ng kanilang saloobin. Congratulations to the Philippine Military Academy. And welcome to our registry book. Isama na po natin sila sa ating registry book. Mga kababayan po natin, mga Pilipino na nakahandang dumipensa sa soberanidad ng Republika ng Pilipinas. Charlie Fry, who is you going to fry tonight? Bukas magpriprito si Charlie Fry. Good evening, Tata Ben. Magandang gabi po, Charlie. And Mercy Ong, wala po galit yata sa akin si Sir Mel. Mabait naman ako, kaso mahirap lang po ako. Bakit? Makahirap ba si Mel? Ang dami ngang tinutulungan. Ikaw, hindi nga matulungan. Nako, Panginoon ko po. Anyway, lovebirds kayo eh. Dapat magkasundo na kayong dalawa. Okay. Alright. Sandali lang mga kaibigan. Kuya Ben, wala talaga akong nakuha na salapi. SAP 1 and SAP 2, di po ba? Nilapit ko sa NBI at DILG ang barangay captain. Kaya lang po, wala naman nangyari sa nireklamo ko. Ano po ba nangyayari sa pag-uusap ninyo ni Mayor Oka? Dapat nakinig ka kanina at nag-comment sapagkat matagal-tagal yung usapan namin ni Mayor Oka kanina. Mukhang napika pa nga yata sapagkat talagang inuurira to natin. Ano ba? Bakit ba hindi house to house? Talagang maraming malalampasan dito mga kaibigan kung ipagpapatuloy po ng Caloocan City Government ang kanilang proseso. Yung proseso po ite-text ka muna. Parang alam na alam nila yung cellphone mo. Paano kung nawala yung cellphone mo? Paano kung naisangla mo yung cellphone mo? Paano kung nawala? Talaga nawala yung cellphone. At marami pong nawawalang cellphone mo ngayon. Ano kanila makokontak? Kung sakasakaling hindi mo makuha yung ayuda, iba ang kukuha. Pero kung mag-house to house mga kaibigan, walang makakalampas Walang makakalampas. Siguro check ko yun. You should visit the page of the City Mayor of Caloocan. Ang dami pong nagre-reklamo doon, nagtatanong. Hindi ko alam kung alam ni Mayor ito. Hindi ko na binanggit sa kanya. Sigurado magagalit po sa atin ito. Baka hindi na po magpa-interview. Pero alam ninyo mga kaibigan,
naintindihan ko rin po ang ating alkalde sapagkat napakaraming tao. 500,000 ang tatanggap po ng ayuda dito po sa Caloocan. Ang ibinigay lamang pong kaperahan para sa buong Caloocan ho, 300,000. Paano magkakasya ho yun? Ang sabi ko, Mayor, hindi ba aabunuhan ng LGU, local government? Titignan daw ho nila. Ho. Titignan. Malabo na ho yan, mga kaibigan. So I expect ho, mga kaibigan, I anticipate mas marami pong hindi makakatanggap po ngayon. Ito ang seryosong usapan ho, mga kaibigan. Ha? Tandaan ho ninyo ito. Mag-extend na ho ang lockdown, ECQ. Mas matindi ito kung tutusin. Mas matindi po ito, mga kaibigan. Hanggang Abril at 30 na po. Diyos ko po, mga kaibigan, paano na ho yung mga walang trabaho na? Paano ho yung na-lockdown talaga? No more work, no more pay. Ay, nako. Mahirap pong tukuyin ang solusyon dito, mga kaibigan. Kanya nga lang, I was talking with the spokesperson of the DOH sa Central Visayas kanina ho, mga kaibigan. Dr. Mary Jean Loretze. Alam niyo sa Central Visayas daw po, mga kaibigan, wala nang problema sa COVID doon. Tinanong ko po siya, anong naging sikreto po ninyo at hindi po lumala, hindi po nag-surge, hindi po sumiri ang virus dyan po sa inyong lugar? Ay, simple lamang daw ho. Tinutukan ho nila ang tracing, tinutukan po nila ang testing, at sineryoso ho nila ang treatment. 3 T ho, mga kaibigan. Dito sa Metro Manila, alam naman po ng mga doktor natin yan. Alam po ng mga opisyalis ho natin yan eh. Dito sa Metro Manila, sinong hindi nakakaalam sa 3 T ho, mga kaibigan? Pero, they prefer lockdown dito sa Metro Manila. Central Visayas po, nagtagumpay po sila. Hindi po umangat ang kaso ng COVID cases diyan sa Central Visayas. Nabiro ko nga si Dr. Mary Jean kanina ho, mga kaibigan. Doktora, pwede po ba? Kayo na lang boss namin doon sa Metro Manila. Baka sakaling maaligtas po ninyo kami sa COVID virus na ito. Yung aming pong health secretary, wala na pong inatupag kundi pagkapirahan ang taong bayan. Hindi ko alam kung sinong kahati ho dyan dito eh. Mga kaibigan, sino kayang kahati ni Mr. Duque ho dito? Si Mr. Domingo, Eric Domingo ng FDA. Kasama na po ba siya dyan? Sino yung una? Nakasama ni Mr. Duque ho. Di Pangulong Duterte ho. Ay, nako talaga. Hindi panatiko ang Pinoy. Hindi tulad noong araw. Ay, sinasabi ni Tisoy, baliwala sa mga Pilipino daw ho na agawin ng mga infect ang ating teritoryo. Ganon ba, pare? Pag kang pakakasigurado sa takbo ng kaisipan ng taong bayan ngayon, lalong-lalo na gutom sila. Maliban lang siguro, baka naman magpasabog ng mga pagkain ang mga inchik na naman. Kayang-kaya nila ito, kaibigan, maniwala ko kayo. Nilansyo tayo sa pamagitan ng kanang Sinovac. Sinovac ho, mga kaibigan. Akala nila, hindi na tayo magrereklamo. Nagising ang taong bayan. Nakita ho nila kung anong ginagawa po ng mga Chekwa dyan sa West Philippines. Mantakin nyo, 200 plus warships of China in our territory ho, mga kaibigan. Sa loob po ng teritoryo natin. Ay, nako talaga naman. Alam ninyo ho, mga kaibigan, pinapakinggan ko po ang report ng ABS-CBN news team.
sa pamagitan ni Shara Sembrano, ho, mga kaibigan. Nandun na po sila sa West Philippine Sea. They were in close contact with the Chinese Coast Guard at meron pa daw pong missile boat. Hinahabol po ang kanilang lampitaw. Alam ninyo mga kaibigan, sumagi sa aking isipan ang pagkabayani siguro ni Miss Shara Sembrano. Pero mukhang natakot ho yung operator ng lampitaw ho, mga kaibigan, kumaripas po ng takbo eh. Kasi paparating na ho yung Coast Guard. Malaking barko ito mga kaibigan eh, ng China. Palapit ng palapit. Malayo pa po yung missile boat. Wala pa sa eksena. Yung Coast Guard po ang lumalapit po sa kanila. Biglang nag-U-turn. Bumalik patungong Palawan ang lampitaw po natin. Lampitaw versus the Coast Guard. Alam po ninyo mga kaibigan, the Chinese people did not know that a reporter was inside the bangka ho, mga kaibigan. Ano kayang mangyayari ho? Ano kayang mangyayari? Kung dire-diretso ho sila Shara Sembrano, tungo sa direksyon po nila papuntang Ayungin Shoal. Yung Coast Guard ho, mga kaibigan, sinasalubong na nila, kinakat yung kanilang ruta eh. Kinakat na ho. Malapit na silang magkabanggaan. Biglang nag-U-turn po yung ating lampitaw. Nawala na ako ng Sabi ko, wala na. Wala na yung pagkakataon. Alam po ba ninyo siguro kung ano po yung magiging idudulot pong bentahe po para sa atin? I think this would open international investigation already. Kaibigan. I think we missed the point. Maybe life could be lost here. Isang reporter, isang cameraman, hindi ko alam kung sino pang kasama nila, and then the operator of the bank. I know that manganganib po ang kanilang buhay kung hindi po sila lumiko eh. Manganganib talaga ang kanilang buhay pagka hindi po sila nag-U-turn po. What if nanindigan si Shara? Move! Ayan, babanggain po kaya ng China? I think so. The direction of the ship, my friends, mga kaibigan, yung direction ng barko, talagang bubungguin eh. May mamamatay. Pero sa tingin po ba ninyo, mga kaibigan, meron kayang bentahe para sa Pilipinas kung ito po ay may nagsakripisyo? Mahirap pong hingin yan sa news team ng ABS-CBN. I will not dare ask them to do that for the Filipino people. It should be voluntary, as in the case of our forefathers who voluntarily fought for the freedom and democracy of the Philippines and the Filipino people. Hindi po sa pilitan ang ginawa ng ating mga ninuno na ipagtanggol ang ating bansa ho laban sa mga aggressors po, yung mga foreigners. It was voluntary on their part. Kapag nakita po nila ang pangangailangan, defend the sovereignty of the Filipino people and the country. So, sana ho, ayaw kong manawagan ho na ulitin. Pero I think we missed a golden opportunity po, mga kaibigan, to show to the whole world that the Chinese are really provocative, na sila po ay nanggugulo. Ito lang naman po ang inihintay ng Amerika, mga kaibigan, para masimulan na po ang pakikipagtagisan dito sa mga inchik na ito. I repeat po, mga kaibigan, inuulit ko po, ang ating mga ninuno, mga lolo, lola, mga tatay, nanay, sila po ay voluntaryong lumaban laban sa mga
foreign national aggressors po. This former foreign aggressors, katulad mo ng Incheck, mga Hapon, mga kaibigan, are no different from this Chinese now. Mas matindi nga po ito mga Incheck sapagkat nilalansi po tayo, mga kaibigan. Nilalansi po tayo. Pinapainan po tayo ng mga donasyon. Pinapainan po tayo ng mga pabuya, mga kaibigan. Kahit alam na po natin, kinukuha na nila yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippines. Ito naman po presidente mo natin. Wala naman pong kibo. Pero wag po kayong mag-alala. Kung hindi man po nagawa nila Shara Sembrano ng ABS-CBN team ang pagsasakripisyo, mga kaibigan. I think kahit papano ang ating programa nakatulong po sa nagisingin ang dapat magising mga kaibigan. And that is the Philippine Military Academy. Mismo the Philippine Military Academy, ito po ang pinagmumulan ng ating mga leader na sundalo, mga kaibigan. They control the Philippines, mga kaibigan, whether we like it or not. Ito mga sundalo natin, ang defender, protector natin. Laban sa nino? Laban sa foreign nationals, aggressors, mga kaibigan, at sino man po na manlulupig dito po sa loob ng ating teritoryo from the inside. Yan po ang tungkulin ng ating mga sundalo. Ngayon, mga kaibigan, anong masasabi ngayon ng Pangulong Duterte, mga kaibigan? Ngayon, hindi ko alam kung saan po siya nandun. May pinalabas si Mr. Bongo, mga kaibigan. Nagse-selfie po sila sa bahay pangarap po yan. Bahay pangarap po ba? Sabi na yun ng mga kasama natin, matagal na ano yun. Matagal ng retrato Madilit sabi hindi totoo. Pati ba naman tayo niloloko ng mga ito, mga kaibigan? Hindi natin alam kung kumusta na ang Pangulong Duterte. Sino bang nag-aalaga sa kanya? Ngayon, caregiver talaga si Bongo, mga kaibigan. Wala na talaga, hindi na nakaalis. Hindi naman senador ito Hindi naman senador, caregiver ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nasaan ang Pangulo natin? Ay, nako talaga, hindi kong alam. Sir Ricky, salamat po ng marami sa tulong po ninyo. Sa akin, awa po ng Diyos. Medyo okay na ako. Ingat po kayo. Ayan, nagpapasalamat si Ma'am Mercy O. Christopher de los Santos. Long time no see on the air, Chris? Madali lang naman wasakin ang bansa ng mga Chekwa. Tirahin ng nuclear bomb ng US. Parang napakadaling tumira ng nuclear bomb, Christopher, Pero alam ninyo, mga kaibigan, I will give you a scenario na akala natin baka madali na po ang bakbakan dito sa West Philippine Sea. Palagay ko, hindi pa po. Hindi pa po mangyayari. Mauuna po ang Taiwan. Taiwan, mga kaibigan. Pero kailangan dito nakahanda na tayo. We have to be prepared. Pero mas mauna po siguro na magkaroon ng civil war ang Taiwan. Alam po ninyo, China considers Taiwan its province. At hindi pa humihiwalay ang Taiwan kaya gusto nilang bawiin ito. And yung paghahanda ng China para sa pagbawi sa Taiwan, nandyan na sa bungad ng Taiwan Strait, mga kaibigan. Nandyan na yung mga barko ng mga Incheck ready to move. Pero, nandyan din po ang destroyer ng bansang Amerika. Kaya hindi makapasok-pasok ang China. Pero mga kaibigan, kung magkakagyera man po dito sa Pacific region, I think it will start in Taiwan, not in the Philippines.
Pero we have to be ready now. Sapagkat kung ang bansang Taiwan ay pipiliting kunin ng China, the United States will protect Taiwan. Kaalyado po tayo ng Taiwan, hindi ko alam kung sasali tayo o hindi. But definitely ho mga kaibigan, affected po. Whether we like it or not, the relationship between the Philippines and China and the United States, makikita ho dito pagka pumutok ang giyera between China and Taiwan. So, tignan ho ninyo mabuti ito. But in the meantime, we have to be ready ho mga kaibigan. Kinakailangan, nakahanda na ho tayo. And ang pag-asa po natin dito ho, ngayon pa lamang, ito mga sundalo ho natin. Sana po mag-isip-isip na po ang ating mga sundalo. Mukhang ipinakakain po tayo sa mga buhaya ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Mukhang binusog muna tayo, binusog muna ang mga sundalo at sinabi niya, "Hoy, my soldiers! Hoy, mahiya po kayo sa inyong mga sarili. Ipinagkakanulo na po tayo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ho, mga kaibigan. Ipinakakain na ho tayo sa mga buhayang in-check. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. This is the situation in the country today. We are being fed to the Chinese communists. We are being led to believe na mas magagaling ang mga komunistang in-check kaysa yung mga komunistang Pilipino. Hindi po ba? Yan ang pinapapatay ng ating Pangulo sa inyo. Kill the communist Filipino. Yung sinasabi niyang communist Filipino, native, yung katutubo ho, mga kaibigan. Yung mga manggagawa ho natin na nagre-reklamo sapagkat wala na silang makain. Ito ang pinapapatay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga pulis at mga militar. Kanya ho, yung mga nasa militar po natin, kung tutuusin, you are supposed to be the protector of the country, the protector of the people, the servants of the people. Hindi po ninyo amo ang commander-in-chief. He is the commander-in-chief. Pero ang anumang maling pinag-uutos ay hindi dapat sundin. Labag sa ating saligang batas. Ang ginagawa ng Pangulong Duterte ho ngayon, mga kaibigan, is very impeachable. Daman nga lamang. Hawak po niya ang Kongreso. Napakadali niyang paikutin ang mga congressman ho natin. Sapagkat nakikinabang ang mga kongresista ho, mga kaibigan. Nakikinabang. Pero kung tutuusin, he should be impeached for treason. Sapagkat ipinamimigay na po niya ang ating bansa sa mga buhayang komunistang in-chief. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben and Madam Lynn. Your Honor, please. Magandang gabi din po, Ma'am Eve Ramos. Lilian Gabriel, good Friday po, Tata Ben. And Miss Universe, stay safe and healthy. God bless us all. God first, more power po to your program. Your Honor, please. Bukas po ang programa ni Ma'am Lilian, alas 10 hanggang alas 12. Yan. Libreng kaalaman. Okay. Yan. And then, kinaumagahan, alas 11 po, ang kantang halian naman. Yan. Madidinig po ninyong kakanta. Etong si Ma'am Lilian Gabriel. Okay? Mel, Rodelio Militante. Oy, ano ito? May tigre. Ano yan? Sino yan? Eto. Christopher de los Santos, ang utos ni Tatay Digong. Lahat bigyan. Bahay-bahay. Itong DSWD, LGUs, batitigas ang ulo. Ito mga korap na ito ang dapat mga binobomba ng maubos na, Sir Ben. Pare-pareho sila, Christopher. I think hindi makakapagnakaw itong nasa ilalim ni Mr. Digong kung walang pahintulot .
They are all part of this mysterious corruption in the government. Mysterious na nagiging obvious. Alam ninyo, mga kaibigan, nung araw ang corruption kurut-kurut lang. Para 10% lang, 20% lang corruption. Ngayon, nako, mga kaibigan, akin yan. Inumpisan ni Janet Lim Napoles, mga kaibigan. 3 mga senador natin ang dapat makalabusan. Nakalabusan naman. Pero nakakalusot na sila Hayop talaga mga kaibigan. Kagaling ng mga magnanakaw talaga sa gobyerno natin. But I'm telling you, Chris, huwag mong ililigtas ang Pangulo sapagkat siyang head. Siyang presidente Siyang nakakalam kung sinong parusahan Hindi niya alam na dapat parusahan ito si Duque. Alam po ba ninyo kanina mga kaibigan? Uulitin ko lang Kausap ko po yung spokesperson na doktora ng DOH sa Central Visayas. Wala COVID na doon. Napagtagumpayan po nila sa pamamagitan ng masusing paghahanap ng solusyon sa problema. Nag-testing po sila, nag-tracing po, nag-treatment, naghanda po sila ng mga isolation facilities, and so on and so forth. And with dedication, mga kaibigan, ginampanan po nila sa abot ng kanilang makakaya. Ngayon, ano ang ginawa ng Central Visayas? Nagpadala po ng 50 mga health workers dito sa Maynila. Sabi ko nga po kay Dr. Loretze, sabi ko, Doc, pwede po ba kayo nang pumalit sa aming boss doon sa Metro Manila? Natawa po siya. Pero, pwede ba? Samahan ninyo ko. Papuntahin na natin dito sa Metro Manila. Tatalsikin natin ito si Mr. Duque dahil walang ginagawa Pantagin ninyo mga kaibigan, kung hindi natin maabatan ito, hindi na natin maabatan ito Hanggang Abril, katapusan ng buwan ng Abril, ang lockdown po mga kaibigan. Can you imagine the damage it is going to give to the Filipino people, yung mga mahihirap po natin mga kabayan? Ano ang ekonomiya talaga mga kaibigan? Samantalang sabi po ni Dr. Loretze, Central Visayas spokesperson ng DOH, ang sabi niya, hindi lockdown ang solusyon sa virus. Yun nabanggit po natin, testing, tracing, treatment, isolation facilities. Huwag ninyong pababayaan na ma-overwhelm ang mga hospital at mga health workers natin. Tingnan ninyo yung nangyayari dito sa Metro Manila mga kaibigan. Wala nang paglagyan ng pasyente sa mga hospital. Nagpupuntahan na po ang mga pasyente sa mga lalawigan. Magkakahawa-hawa na dyan, mga kapitbahay. Etong matindi. Napapagod na po ang ating mga health workers, mga nurses, mga doktor. Marami po ang namamatay na sa kanila. Saan po kayo nakakita? Cremation area mga kaibigan, may pila na. May pila na po. Inaabot po ng 3 araw bago ma-cremate ang bangkay ng inyong mahal sa buhay. Saan ka pa nakakita? Saan bansa ang merong pila sa cremation? Only in the Philippines mga kaibigan. Nakakatakot na sitwasyon na po ito. Nakakatakot na ito mga kaibigan. Tingnan ninyo ang Pangulo nawawala. Will somebody please tell us where is the president? Nasaan? Meron pong nagsasabi nasa China daw Hindi ko naman ma-confirm. Wala tayong kaibigan dun Wala tayong kaibigan na check na ngayon, mga kaibigan. Grabe na talaga. Pero po kanina sabi ni Mercedes pero po kanina nagbigay ng ayuda 4 na kilo at 4 na sardinas and 2 noodles nasa bag nakalagay. Pero sa City Hall po yan galing. Nakalagay sa kahon
kapag binigay, nasa tao, nakabag na lang. Anong kulay ng bag? Oh, orange. Ay pasalamat na tayo, Ma'am Mercy, sapagkat yan ang sinabi ni Mayor eh. At least nalaman no natin talagang meron, may dumarating. Dalawang bagay po ang ipinamimigay ng City Hall ng Caloocan po. Yung galing sa lokal na government, which means City Hall. Okay? Yan po mga bag na dilata, bigas, and kung ano-ano pa po. Galing po sa local government po yan. Yung 1,000 hanggang 4,000, galing po yan sa national government. At ang paraan ng pagbibigay dyan, ite-text daw po kayo. Huwag kayong magpupunta kung saan nagdi-distribute. Sapagkat kung walang text sa inyo, wala pa yung pangalan ninyo doon at hindi kayo bibigyan. Ngayon, kung sakasakali man at walang pangalan ninyo, tapos na bigayan, punta ho kayo sa barangay, hanapin po ninyo ang pangalan niyo kung wala po kayong pangalan at nabigyan po kayo ng SAP 1. O, ibig sabihin na wala po ang inyong pangalan. Pwede po kayo magreklamo ngayon. O, kung magrereklamo po kayo, sama na po ninyo kami kasi tutulungan namin kayo. Ayan, okay? Areglado. Mel, Tata Ben, kung sino daw ang nakalista ng SAP 1 and 2, yun din lang daw ang bibigyan na 1K na ayuda. Bigo naman ako sa ayuda. Wala ka na naman doon. Ha? Hindi bale, kung wala kang ayuda, baka naman magkaroon ka ng biyuda. Mel, ano? Ayaw mo nun? Di ba mas maganda yung may biyuda ka kaysa ayuda? Joke lang, Padre. Joke lang. Okay. Ma'am Mercy, pero Kuya Ben, yung 3 kong anak, meron na silang text para bukas sila makakakuha na dalang alam kung magkano. Hindi ko lang alam kung magkano. Depende ko sa miyembro ng pamilya. Oh? Pinabulaanan po ni Mayor yung sinabi po ni Undersecretary Irene Doblao na kahit sanggol pa lang, pwede nang ibilang as member of the family, no? Kailangan po 1 buwan muna, nakatapos muna ng 1 buwan yung sanggol. Kailangan may birth certificate na dadalhin po doon sa Bigayan Center para makakuha yung bata ng ayudang 1,000. Okay? Ayos ho. Mga kaibigan, paiba-iba talaga ang paiba-iba talaga ang mga patakaran. Pero wag ko kayo mag-alala. Kung meron tayong pasensya at meron tayong yung nakahanda ho tayo maghintay, baka sakaling makakatanggap din po tayo. Pero alam ko po maraming hindi makakatanggap sa ayuda ho ngayon. And ang kinatatakutan ko po dito ho, mga kaibigan, wala na pong wala nang nag-uusap sa susunod pong ayuda. Alahu! May nagtatalo ho dyan sa Kongreso. Gusto nila magpatawag ng special session ang Pangulong Duterte. Ang sistiho, mga kaibigan, hindi mo naman makita si Pangulong Duterte. Bakit ho magpapatawag daw po ng special session? Because Congress is still out of session ho. Kaya kailangan special session to discuss Bayanihan 3. Ito na ho yung more or less 420 billion pesos. Tingnan ho ninyo ha. Naka-lockdown na po tayo 1-2 weeks pagkatapos 1 buwan ho, mga kaibigan. Hindi pa po pinag-uusapan ang susunod na ayuda. In other words po, wala talaga tayong prepare. We never prepared for the worst. We never prepared for the worst.
Masakit ho ito talaga ho, mga kaibigan. Kasi po yung dati nang nagutom sa SAP 1, SAP 2, SAP, ito na ho, Ayuda 1,000, hindi pa rin makakakuha. Matindi po ito, mga kapitbahay. Mabuti na lang, hindi magre-revolusyon ang taong bayan. Mel, Ma'am Mercy, sabi po ni Digong, maximum of 4,000, hindi 4 kilo at 4 ligo. Hindi, Mel, yung natanggap po ni Ma'am Mercy, sa kanila, galing sa local government talaga yun. Yan ang sinabi ni Kaoka kanina sa programa ho natin sa kabila. Ha? Meron pong pamimigay ng mga in-kind ng local government. Kanya hindi po kasali sa ayuda na ipinamimigay galing po sa national government. Okay? Areglado. Mabuti pa si Ma'am Mercy, meron ng 4 kilong bigas, 4 sardinas. Ano pa ba yun? Ha? Tingnan mo kung anong ibibigay sa mga anak mo, ha? Alright? Josephine Roquero, alam mo, Sir Ben, pinahihirapan talaga ng gobyerno ang taong bayan. Mag-extend na naman, hindi naman lockdown ang sagot. Hindi sila gumawa ng ibang paraan. Ano na lang mangyari sa taong bayan? Gutom na naman ang mahihirap. Ang ayuda nga ngayon, pahirapan pang makuha. Tingnan mo, Sir Ben, sa Pasig, napakaganda ng ginawa ni Mayor Vico. House to house sa Pasig kanina. Wow! Ito po ang hinihingi po natin sa mga lungsod, ho? Sa mga syudad. House to house po. Dito sa Caloocan, text daw ho eh. Paano maraming mga hindi makakatanggap ng text. Swerte mo kung makatanggap ka ng text. Lalo na ho ngayon, ang internet po natin, mga kaibigan, sa bagay. Maraming nagbabalak na ho, mga kaibigan, tumakbo sa 2022. May mga alkalde tatakbo sa 2020. Pero tingnan ho ninyo, mga kaibigan, bakit po ganon ang Pasig ho? They are doing the right thing ho, mga kaibigan. Pero nakakatiyak ho si Mayor Vico ng second term. Bakit to? Tama ang kanyang ginagawa eh. Pero ito mga lungsod na ito, mga alkalde na hindi tama ang kanilang ginagawa. Delikado ito, mga kaibigan. Parang si Digong. Baka hindi na makaulit talaga ito, mga kaibigan. Galit na ho ang taong bayan, pati PMA. Magagalit na rin ho ito, mga kababayan. At hindi po natin sila masisisi sapagkat talaga naman pong treason ang kasalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Areglado. Magpapakawalan ng tigre etong si Parimel. Ma'am Imelda Eslo. Ma'am Dan, magandang gabi po. Kumusta o kayo dyan? Kumusta si Ed? At saka yung kaisa-isa ninyong dalagita. Iba yon, Sir Mel. 4 kilo bigas at sardinas, 4 at noodles, 2. Yun ngang bigas. Meron pong gumagapang. Uy, nawala po. Nawala. Meron pong gumagapang. Ho. Nawala po yung binabasa ko natin comment. Ho. Ayan o. Pasensya na ho. Medyo masyadong mabigato yata yung aking daliri. Hindi ko naabatan. Nawala yung aking mga binabasa. Anyway, may babalik din po yan, mga kaibigan. Alright? Mga kaibigan, in the meantime, habang inaantay ho natin na bumalik yung comments, makikiusap po ako sa inyo. I-like and share po ninyo ang ating programa po dito sa Facebook natin. At pagka na ilagay na ni paring Charlie ang ating programa sa YouTube, sundan din po ninyo at sana ho i-subscribe po ninyo. Maganda po yung nakasubscribe sapagkat
mapapanood po ninyo ang lahat ng programa ng ating Broad Streamcast Communicators. Okay? Areglado. Alright. Ako, pinagagalitan na ho ako dito ng aking techie. Mga kaibigan. Mawawala daw po yung mga comments po ninyo pagka nawala na. Nawala talaga eh. Wala tayong magagawa. Hindi ko alam po yun eh. Exit po eh. Na-exit. Anyway ho. Alas 9 na po ang oras po natin sa buong kapuluan, mga kaibigan. Ready na ba tayo kay ano? Ayan, nagagalit na ho ang teki natin. Hindi ko na hahawakan. Hindi na ako hahawak. Alright, Absede de Guzman. Traidor ang gobyerno ni Digong. Traidor talaga. Treasonous po ang kanilang ginagawa. Militante. Paktay tayo. Yan, tatabin. Oo nga. Talaga. Paktay tayo ho, talaga. And Jerry Arroyo Acuno, pagdating ng eleksyon, saka tayo maningil sa mga politiko kasi hindi na tayo kilala, lalo na ngayon. Panahon ng pandemic, hirap at gutom ang ating kinaharap, lalo pat panay lockdown ang inabot natin. Ay, nako talaga. Totoo yan. Abangan ninyo ang kasama ho natin si Jerry Acuno po, mga kaibigan. Baka hindi pa po magsisimula itong Sabado ho. Next Saturday po, sapagkat meron pang mga inihahanda ang ating kasamang Tony Salaw. Alright. May karugtong po yun eh. No? Halos isang taon wala kang kita at halos lahat tayo hindi qualified sa mga ayuda at benefit ng gobyerno. Kaya sorry na lang kayo, mga politiko, bayad muna bago boto. Ayan, mga kaibigan, yan ang sinasabi ni Jerry. Kasi sa panahon lang na iyon tayo makikinabang sa kanila dahil kailangan nila tayo pag panahon ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, wala na silang pakialam sa ating mga nagluklok sa pwesto nila. Tama po ba mga ka-issue ng bayan? Kayo na po may boto. Kaya no pay, no boto. Ayan ho, si Jerry Arroyo Acuno ang nag-comment. Alright, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. Pakihanda na ho yung ating musika ni paring Charlie Fry, okay? Herman Nicolas Santa Ana, sa aking palagay po, hindi na kailangang tawagin Pangulo si Duterte dahil kahit kailan ay hindi siya naging Pangulo para sa Pilipino. He is no longer entitled to the respect of each and every Filipino. Matindi na ito, Herman. Ay, di wag na lang. Digong na lang. Tama? Digong nyo. Christopher de los Santos. Dapat pala, sir, tanungin ko itong si Digong kung siya ba ay sekwang komunista. Kasi Tatay Digong, masyado kang close sa China. Hindi nga po siguro, hindi na po Pilipino ito eh. Baka nabinyagan na ho ito. Komunistang in-check na rin ho ito, mga kapitbahay. He is very close to the Chinese ho. He has never, hindi man lamang po nagbigay ng statement. Nagsalita na ho yung mga PMAers po, mga kaibigan. Ito na yung mga tatay na mga nag-aaral dyan sa PMA po. Ito na po yung mga active military officers ng
sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagsalita na ho sila. Pero we have yet to hear from the President to manifest his unequivocal stand against a crystal clear maritime aggression. Okay? Kinote ko lamang po yung statement ng Philippine Military Academy Alumni Association at retirees po, mga kaibigan. Ang ganda ho ng kanilang sinabi. Duterte has yet to manifest unequivocal. Alam po ba yung unequivocal? Walang patumangga talaga. Unequivocal stand against a crystal clear maritime aggression. Yung ginagawa ng mga inchik, komunistang inchik, sa West Philippine Sea. Crystal clear maritime aggression. Alright, sandali lamang ho, mga kaibigan. Bureau of Immigration pinayuhan ang mga dayuhan na humingi ng exemption sa national COVID-19 para makapasok ng bansa. Detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Nestor Pogi Kagitla. Nestor, magandang gabi. Please come in. Magandang gabi, Tataben. So, nilinaw ng Bureau of Immigration na ang mga datuhan na hindi pinapayagan na pumasok sa bansa dahil sa patuloy na paghihigpit sa paglalakbay ay maaaring humingi ng exemption mula sa National COVID Task Force Against COVID-19. Nilinaw din ng ni BI Commissioner Jaime Morente na ang mga exemption na pagpasok na inisyo ng ibang mga ahensya bago ipataw ang travel ban ay hindi maaaring gamitin upang makapasok sa bansa sa pinahigpit na travel ban na nagsimula noong March 22 at magtatapos till 2021. Binigyan din ng BI ng NTF na aprubahan ang mga kahilingan para sa pagpasok ng mga dayuhan na hindi na isama sa travelban. Malinaw na nakasaad sa resolusyon ng IATF na ang tagapangulo lamang ng NTF o ang tinatawag nito ang maaaring aprubahan ang mga kahilingan na payagan ng pagpasok ng mga dayon sa emergency, humanitarian and analogous na kaso. Binigyan din ni Morente na ang mga dayuhan na pinahihintulutan ng NTF ay dapat magkaroon din ng wastong mga visa sa kanilang pagpasok. Inilabas ng pinuno ng BI ang paglinaw kasunod ng mga ulat na maraming mga dayuhan na walang exemption na inilabas ng NTF ang kamakailan lamang ay tinanggihan na pumasok sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa Your Honor, please, ng Streamcast Communicators. Ako si Nestor Kagitla, nag-uulat. Happy weekend! Araw ng kagitingan, Nestor Pogi Kagitla. Thank you very much, my friend. Maraming salamat. Ayan, okay. Thank you very much. Tuloy-tuloy po tayo sa ating Your Honor, please. Dito sa Broad Streamcast Communicators po, mga kaibigan. Sana like and share po ninyo ang ating programa, para kaya ganun din i-subscribe. Okay? Dito sa Facebook po natin at doon sa YouTube. Mamaya po, ililipat ni Charlie ang ating live broadcast sa YouTube. At doon po nyo sundan at i-like and share po ninyo. Mag-subscribe po kayo. YouTube na po yan. Alright? Okay ho. Tapos na yan. Herman Nicolas Santa Ana. Nako, hihintayin po ba natin? Yan. Hihintayin pa po ba natin dumating ang eleksyon 2022? Habang dumadaan ang araw, mas lalong lulubog ang ating bayan. I agree with you, Herman. Sa palagay ko po ay kailangan na ang ibang alternatibo para mabigyan ng solusyon ang Seymour. Seymour, ayaw ko ng hawakan. Solusyon ang nag-iisang problema ng bayan. Si Duterte lang ang problema natin. I agree.
Mr. Herman, I agree. Absede de Guzman, traidor ang gobyernong Digong. O lang yan talaga, no? Traidor ang gobyerno ni Digong, mga kaibigan. That is what Absede de Guzman is telling us. Okay? Alright. Mel, paktay tayo dyan, tatabin. Bakit kaya, bakit Kuya Ben, naging miserable ang ating bansang Pilipinas? Diyos ko, sana po matahimik na ang bansa natin. Alam po ninyo, Ma'am Mercy, hindi talaga tayo matatahimik. Hanggat nandyan, buhay na buhay, ang mga buhaya, mga korap sa ating gobyerno ho. Tungkulin natin mga mamamayan, napukawin ang mga ito ho, mga kaibigan. On election day, pero bago pa man mag-election ho, mga kaibigan, gumawa na po tayo ng dapat po nating gawin para mawala na itong mga lokong ito eh. Oh? Para makaahon-ahon naman ho tayo. Itong problema po natin sa West Philippine Sea, kailangan ho dito pagkakaisa ng buong Pilipino ho. Buong Pilipinas. We have to register sa Your Honor, please. Ha? Magparehistro tayo that we are ready to defend our sovereignty. Absede de Guzman, yung ayuda idinaan sa barangay. Pero ang mga ito ang sisisihin ng tao. Alam mo talaga, Absede. Tinanggal nga sa barangay eh. Kaya, dito sa Caloocan, matindi po ang proseso. Pa-text. Mahirap po ito, mga kaibigan. Maraming hindi makakatanggap. Dapat to gayahin ang ginagawa ng Pasig City ho. House to house. That is what is necessary. Makikita mo kung ilan talaga ang tao sa pamilya. Ha? Kung mag-house to house. Pero kung diyan ka lang sa, ay nako mga kaibigan. Okay, mahirap na magsalita. Baka magalit yung mga alkalde ho sa atin. O sige po, tatabin. Sabi ni Mel, kung ayaw nila akong bigyan ng ayuda, kukuha na lang ako ng piyuda. Gandang idea yan. Mas maganda nga yan eh. Biyuda na lang kunin mo, paring Mel. Mauad, wala na ring ligo. Oh, wala na. Maligo na lang daw. Ay, talaga, pagka ganitong mga seryosong usapan na, hindi nawawala ang mga pagtatawanan natin o mga kapitbahay. It serves to ano. So, parang magagagaan ho ang ating pakiramdam. Na-traffic lang daw ang text. Wait lang, naku Panginoon. May traffic na. Hanapin po si Hunasan ho. Hanapin si Hunasan para hindi ma-traffic. Oh, wala nang ligo. Maligo na lang. Ayan, na-traffic. Medel Fabro. Bayanihan 3. Tapos uutangin na naman. Di ako pabor dyan, Kuya Ben. Wala na bang pera sa 1 trilyon plus para sa COVID-19? Saan na ba napunta ang pera na iyan? Kawawang one. Alam po ba ninyo, may hinahanap din po si Ma'am Risa Hontiveros. Napag-usapan din po natin kagabi yan. 9 billion pesos para sa mga makeshift hospitals. Yan ang kailangan ho natin ngayon na punong-puno na ang ating mga hospital po. Hinahanap ng Ma'am Risa Hontiveros, Senadora. Saan napunta yung 9 billion pesos? Karak-karaka nawawala. Nagbigay na po ang Kongreso ng budget. Eto, nawawala ho. Hindi ko alam kung yan ang pinaghahati-hatian na ngayon. Kaya nawawala ang Pangulo natin. Hindi ko alam ho. Dito sa New York, sabi ni Absede de Guzman, may libreng pagkain ang mga nagugutom mula sa lahat ng schools, churches. Hindi ka hihingi ng ID or papeles. Wow, ang ganda naman po dyan sa New York,
Ma'am Absede de Guzman. Wow. Walang ID, walang papeles, walang dokumento. Libre pagkain. Okay? Medel Fabro, bawal lumabas under ECQ. Dapat sila na lang ang mga mag-house to house. That is correct. Kaya, ang tanging lulusot sa mga alkalde sa Metro Manila, itong si Vico lamang ho. Tama ho ang kanyang ginagawa. House to house. Diyan mo makikita ho kung sino talaga ang dapat pong bigyan. Hindi yung kamag-anak lang. Hindi po yung kabarkada. Hindi po yung, nako, yung kaibigan. Ang nangyayari po dito sa atin ho, and this is not, Caloocan is not an exemption. Maraming nagre-reklamo. Mga barkada lamang po na mga malapit sa tanggapan ni Mayor ang nakakarating. Kaagad-agad. Hindi katulad sa Pasig ho. Seryoso po sila. Nirirespeto nila ang taong bayan. I think this is very, very important ho mga kaibigan. Respect for the people. Kahit mahirap po sila, dapat irespeto naman sana ng mga nagtratrabaho sa gobyerno, national or local. Medel Fabro, ahoy, bawal lumabas. Kahatol, ano ito? Kahatol Arnold. Okay, Kahatol Arnold. Bago ito Arnold, Mr. Arnold, same leaders, same strategies, of course, same results. Wala na po tayong aasahan na maganda sa mga taong gobyerno. Kanya, iwaksi ang masama. Iwaksi na po natin ang masama. Grabe na talaga ito. Eve M. Ramos Serben, salute to our living heroes sa araw ng kagitingan. Mga frontliners natin, especially doctors and nurses. I agree with you, Eve. May I request all our people, mga nakikinig, saludo po tayo sa ating mga nurses, mga doktor, mga frontliners. Alam po ninyo, marami nang nalagas ho sa kanila. Baka ito, karamihan ho sa kanila, pinagpipilahan na po dyan sa crematorium. Saan ka pa nakakita? Crematorium po, mga kaibigan. Pumipila na. And yet, parang hindi nagbabago ho ang listahan, talaan ng DOH ho sa mga casualties, dead casualties ho, mga kaibigan. Hindi ko, nanghihinayang po ako kanina nung makausap ko po yung doktora po sa Central Visayas. Maniwala po kayo, umanga po ako sa kanila sa Central Visayas. They did what had to be done. There was no lockdown ho in Central Visayas. Pero tingnan ho ninyo, malinis na po sila. Nakapagpadala na po sila ng kanilang mga health workers dito sa Metro Manila. Hindi nga po nila alam kung magkaano ang sasahurin po nila dito. Kung meron ng extra, may hazard pay. Hindi man lamang po talagang ipinaliwanag ng DOH ano ang kanilang mga karapatang tatanggapin sa kabila ng kanilang voluntaryong paglilingkod. Okay? Alright. Christopher de los Santos, may naligaw na ayuda mula kay Mayor Malapitan dito sa amin sa QC? Ganyan. Katindi ang ayuda. Malayo nararating. Talaga po, Christopher. QC, nakarating. Kulay orange ba? Lalagyan. Mauad. Wala nang ligo sa ayuda. Maligo na lang daw. Yan si si Willie Espiritu po, mga kaibigan. Kasama po natin sa Broadstream Cash Communicators. Pang-umaga po siya. Okay? And meron pong naninira po sa ating platform po, mga kaibigan, sa YouTube. Ito, mga trolls na ito. Anong tawag ko doon sa inilalagay nila?
mga kaibigan, porno ho, inilalagay nila. O, i-click lang ninyo yun, makakapanood ho kayo ng porno ho, mga kaibigan. At alam po ba ninyo kung saan nila inilalagay? Kay kasabang Willie Espiritu, at ganon din po kay Brother Mar Rodriguez. Kung hindi ba naman sira ulo ito mga kampon ni Satanas ho, mga kaibigan. Troll sa mga ito. At ang nag-aasikaso para mabura ang mga ito ho, mga kaibigan, kasama po natin si Charlie Fry. Alright? Jerry Acono. Pagdating ng eleksyon, saka tayo maningil sa mga politiko kasi hindi na tayo kilala. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Hirap at gutom ang ating kinaharap. Lalo pat panay, lockdown ang inaabot natin. Halos isang taon wala kang kita at halos lahat tayo hindi qualified sa mga ayuda at benefit ng gobyerno. Kaya, sorry na lang kayo mga politiko, bayad muna bago boto kasi sa panahon lang na iyon tayo makikinabang sa kanila. Dahil kailangan nila tayo pag panahon ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, wala na silang pakialam sa ating mga nagluklok sa pwesto sa kanila. Tama po ba, mga ka-issue ng bayan? Kaya no pay, no voto. Hindi ko alam kung ano ang gustong gawin ni Jerry ho dito mga kaibigan. Pero initially, hanggat maaari ho, para sa akin, no? Huwag tayong tatanggap ng kabayaran. Oh. Ang pinangangalagan ka ng politika, tatanggapin mo na. Sa'yo naman yan eh. Bigay ko yan. Huwag kang mag-alala pare. Ganun. Mga kaibigan, walang kaiba no yan, sa mga politiko, yung mga incheck na yan, yung mga komunista incheck na nandyan sa West Philippine Sea. Lalansihin ka, bibigyan ka. Sasabihin mo, hindi mo naman iboboto. Di, wag mo na lang iboto. Wag mo na lang iboto. Wag mo kayo magboto ng politikong corrupt. Yan lang ho ang pakiusap ni Tata Ben Paipon. Wag na ho tayong boboto ng politikong corrupt. Jimmy Toplano, pare, gusto ko mag-comment kaso mahina signal. Subukan mo nga. Wala tayong nakurap yung isang cellphone ko. Herman Nicolas Santa Ana, wala po sa UP at PUP ang komunista. Nasa Malacanang ang komunista. Bakit hindi nila doon hulihin? Alam niyo mga kaibigan, etong mga inchik na ito, yung mga nagtatrabaho yan ang tunay na mga komunista ho eh. Paano naging komunista yung mga katutubo ho, mga kaibigan? Na hinuhuli ng sundalo, hinuhuli ng mga kapulisan. Pinapatay po nila. Paano naging komunista? Ito mga katutubo natin. Sabi ni Tatay Digong, sabi ni Christopher de los Santos, kapag wala kayo pang bayad ng upa ng bahay at walang pangbayad ng kuryente at wala ng makain, punta kayo dito sa Malacanang at bibigyan ko kayo ng pangbayad. Panindigan mo yan, Tatay Digong. Ipapadala ko sa 8888 ang lahat ng bayarin ko. Kapag hindi ka tumupad sa iyong pinagsasabi mo, ay irereklamo kita kay Tulfo. Takot na ba si Digong? Hindi na po presidente ito. Digong. Takot na ba si Digong kay Rafi Tulfo? He commands respect na si Rafi Tulfo. Marami na siyang natutulungan at nakakapagbigay na po siya ng ayuda. Yan talagang bukal sa kanyang kalooban na nagbibigay ng ayuda ho. Pero bakit sa kay Tulfo susubok? Tanggalin na lang ho natin sa posisyon. Kanina po tatabihin, sabi ni Mel, nilapitan ako ng kapitan na isang konsentihal. Inunahan ko na agad siya. Sabi ko, kung di kami qualified sa SAP, di ka rin qualified sa susunod na eleksyon. Dapat sa pagsabihan natin ng mga
mga kagawad na ito, yung mga taong gobyerno. Atin palakpakan na may kasamang sigawan ang mga tao. Sabi tuloy ng mga tao, Kap, mas qualified pa si Kuya Del kaysa sa iyo. Sabay sigawan uli, alis tuloy ang kupitan. At yung isang konsentihal, nagpakanton tuloy ako. Okay, mura lang naman yung kanton, pre. Maganda naman yun at napakain mo sila. Sabi ni Mel, Sir Charlie, yang makakasama mo bukas sa programa, yan ang nawawala kong tatay. Referring to John Urbano. Maganda ito, mga kaibigan. Panoorin po ninyo at pakinggan, subaybayan ang programa ni Charlie Fry, Frying Pan, alas 9 hanggang alas 11 bukas ng gabi. Kasama po si Mr. Chuli, Mr. June Urbano, Christopher De Los Santos. Ano ito? Si Pastor Kibuloy ang kailangan para hindi ma-traffic ang ayuda. O nga, Tama. Salamat po, Christopher. Okay? Herman Nicolas Santa Ana, tandaan po natin na mas makapangyarihan ang taong bayan kesa sa mga politiko. Tayo naglalagay sa kanila sa pwesto. Tayo rin ang mag-aalis sa kanila. Sana namnamin ho natin yung kapangyarihan na ito, mga kaibigan. Namnamin ho natin. People power ho. Taglay-taglay ng bawat Pilipino ho yan. We have the power in our hands. Huwag ho natin ipagbibili ho ito. Huwag ho natin hahayaan pakinabangan ng iba ang kapangyarihan na ito. Huwag tayo magpapabayad. Pagka nagpabayad ka, para bang pinagbili mo ang boto mo? Huwag, sasabihin mo sa akin, hindi ko naman yung binoto pero bakit ka nanloko? Niloko mo siya. Tumanggap ka ng pera sa kanya, hindi mo binoto. Nanloloko ka din. Hindi malayo na manloloko ka din. Mga kaibigan, let us start from the very beginning to do what is right, to do what is the best, mga kaibigan, for everybody. Wag na, kasi yung ginagawa ng mga politiko, nanloloko nanlalansi mga kaibigan. Nag-bribe wag ko tayong papasok sa kanilang bitag. Wag ho. Mag-umpisa po tayo sa tama. Magtapos po tayo sa tama. Okay? Pakiusap po ni Tata Ben ho yan. Gusto ko sana mag-umpisa po tayo sa tama na. Okay? Matagal na ho tayong niloloko ng mga politiko All because of this bayaran. Kung ano-ano mga kinakatwiran ho ng ibang mga gusto magpabayad ho. Pero sa akin mga kaibigan, wag na po tayo magpapabayad sa mga politiko. Wag ho tayong tatanggap sa kanila. Tanggalin natin muna sila sa pwesto nila. Iboto natin ang karapat-dapat. Huwag ito mga politiko na ito, mga kaibigan. Ito ang salot sa buhay po natin pare-pareho. Panawagan lang po sa mga di nabigyan o nabibigyan ng ayuda. Magparehistro na po tayo kay Tata Ben kasi kasabay po ng pagpaparehistro, magbibigay ng ayuda si Tata Ben. Loko-loko ka. Ano pa ang hinihintay ninyo? Parehistro na tayo. Now na! Wala pong pang-ayuda si Tata Ben sapagkat hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda Hoping against hope na may dumating dito sa aking tahanan. Kasi wala na rin tayong napakahirap talaga ng buhay. Herman Nicolas Santa Ana. Kung nagawa namin sa Pasig, taga Pasig si Herman, maglagay ng mga matinong mayor, kaya ninyo rin palitan ang mga mayor ninyo, pati presidente. Idagdag ko lang, Herman, pati presidente mga kaibigan. Okay? Pati congressman, pati mga senador. Mga kaibigan, magbago tayo ng mga politiko. Kung maglulukuban po sila sa susunod, baka naman may pag-asa na marami sa kanila ang matitino na. Okay?
at susubaybayan po natin ang bawat kilos po na yung mga ilalagay ho natin. It is going to be the responsibility of every Filipino to see to it na hindi tayo paloloko na muli. Okay? Kailangan resolution natin yan eh. Kailangan mangako tayo sa ating sarili na tuparin ho natin ang ating tungkulin bilang isang mabuting mamamayan. Okay? Sandali lang ho. So mga kaibigan, ready na po ang ating, napakaganda. Ito po ang kailangan natin theme song ng ating organisasyon. Wala pa pong formal na organisasyon tungkol dito sa mga defenders of our sovereignty, but very, very soon mga kaibigan, I hope meron pong titindig na maglilid po sa atin para dito. Ito ho, Ako Pilipino. Awit na pinompose ni Charlie Fry. Gising, bayang nakapikit, imulan, matang hindi singkit, hindi man nakikita, di ba nadarama, hayag ang panluloko, papayag ba tayo? Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gising, kayong nahihimbing, pakinggan pagsamo ng bayang nangininding. Tapos na ang araw ng pagiging alila, ang lahing Pilipino ay tunay na dakila. Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa iyong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging sa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ayos na ayos ho. Charlie, thank you very much. Maraming salamat. Nagpapasalamat din si Charlie sa atin. Hindi, gusto kong madinig ng ating mga kababayan itong very patriotic song. Ginigising ang taong bayan. Ito na po ang panahon. Gamitin po natin ito. Hoy, paano ho kayo dito mga kaibigan? Get your copy of the song composed by Charlie and Dennis Rojas. At patutugtugin natin kung saan lakasan ho ninyo ang tugtog ho nito mga kaibigan.
para madinig ng sambayan ng Pilipino ang puso ng Pilipino ho ngayon. Kailangan ho natin ito, mga kaibigan, para tayo ay magising, ma-reawaken po sa tungkulin ho natin na ipagtanggol ang ating soberanidad. Charlie Fry, thank you very much. Hanapin po ninyo ang, I think pwede ninyong hanapin ang kantang ito sa YouTube ni paring Charlie. Pati sa akin, pwede ho ninyong pwede ninyong makuha po ang kanta sa pamagitan ng, hindi ba po pwedeng gano'n? Kay Charlie ho, mga kaibigan. Alright, Christopher de los Santos, nice song, Sir Ben. Hindi ko kanta yan. Gawa po ni Charlie Fry, mga kaibigan. Herman Nicolas Santa Ana, yan ang awit ng isang tunay na makabayang Pilipino. Eto si Herman, Charlie, nagsasalita. Sana po maraming magising. Pero yung mga DDS, wala na tayong pag-asa magising ang mga yan. Kasi yung amo nilang si Digong, laging tulog. The truth of the matter talaga. Laging tulog ang amo nilang si Digong. Sabi ni Mel, bagay dyan sa theme song na yan, sakti, samahan ng mga ayaw sa paninikil. Paninikil ng mga inutil. Ay, hindi inutil yung mga inchik ko eh. Ito mga inchik talaga, magagaling ho silang gumamit ng tao, mga kaibigan. Alam nila yung halaga ng pera nila. Gagamitin na talagang panuhol eh. Kaya pati yung si Digong ng Pilipinas mga kaibigan eh. Nalansin din po yata dito. I hope that he will change his mind very, very soon. Ngayon po mga kababayan, na nagising na po ang PMA, Alumni Association and Retirees Association. Medel Fabro, Sir Charlie Fry, can I get a copy of your patriotic song? You can send it on my messenger if you don't mind. Thank you in advance. God bless you. Alright, mga kaibigan, si Charlie po ang makakatugon lamang po sa mga request po ninyo. I do not know what you are going mag-friendship muna kayo sa Facebook. Pagkatapos nun, siyempre madali na ho mag-exchange, no? Okay. Alright, mga kaibigan. Lilian Gabriel, ipakita po natin sa Mayo 2022 ang pagbabago sa bansang Pilipinas. Wow! Ipagsigawan po natin na tayo ay tunay na Pilipino. Bigyan po natin ng dangal ang ating pagboto na tayo ay may pusong Pilipino. Kasi yung mga nagpapaboto sa atin, wala nang pusong Pilipino. Puro pusong, Durango ho, mga kaibigan. May pusong Durobo. Grabe talaga ito, mga kaibigan. Charlie Fry, ibig sabihin, Tata Ben, nakasubaybay na rin sa atin ang mga troll farm nila. Troll farm nila. Ng Digong, DDS. Wow! Ang malungkot lang, yung pang-programa nating prayer sa umaga, ang binababoy. Wow! O nga naman ho, programa Our Daily Bread ni Brother Mar, pinasukan po ng porno. Oh my goodness! Ganyang kababoy ho ang mga kasama ho ni Digong. Mga bata ho ni Digong ho, mga kaibigan. Ganyan sila kababoy. Mga kampon ng kadiliman talaga. Kaya nakakapikon din kahit mahaba ang ating pasensya. Ay, nako talaga. Yan ang sabi ni
ni Charlie Fry. Alam na alam ni Charlie ito, ho, mga kaibigan, sapagkat siya po ang nagtatanggal sa mga trolls na ito. Siya lang ho ang medyo magaling-galing sa gadgets ho dito sa amin ho dito. Nandyan naman po yung ating kasama pa si Gino, pero talaga busy-busy rin po sa kanilang production trabaho with our president, si Mr. Tony Salaw. Okay. Ma'am Mercy Ong, ako nga Kuya Ben, coordinator ng isang congressman. Hanggang hanggang ngayon, yung kalahati ng 1,000 hindi pa nabibigay. Kalahati ng 1,000. 500. Hingin mo na kay Tisoy. Hindi pa nabibigay. Imagine po, ilang taon na kasi po tatakbo ulit siya. Grabe. Bakit mo iboboto pa yan? Pagsabihan mo na siya, sinungaling, switik, and so on and so forth. Pamukhanan ninyo sa kanila ho ang masamang ugali, masamang pagtrato ho, mga kaibigan. They do not deserve the respect of the good Filipino people. Jose Gregorio Clemente, sa Cubao Elementary School, ang haba ng pila, Quezon City po ito ho, mga kaibigan. 5:00 pa lang ng umaga, siksikan na sa pila. Pagdating ng tanghali, naubos daw ang pera. Kawawa na naman yung mga pumila, lalo yung mga senior citizen at PWD. Sa halagang 1,000 na expose sa COVID, kawawa naman ang bayan. Quezon City po ito, mga kaibigan. Maintindihan natin, medyo may problema, kagagaling lamang po sa sakit ang kanilang alkalde. But Mayor, you do not have to be in the area yourself. Pwede mo namang ipag-utos ang ginagawa ng Pasig ho eh. Tipunin mo lamang yung mga tauhan mong matitino. Maintindihan mo nila ang gusto ninyo, kung yan ang gusto ninyo. House to house, mahirap po bang gawin yan? Kompleto ho kayo ng tao. Bawat barangay ho, kompleto po ng tao. Lahat ng sulok ng barangay, may barangay official ho. May barangay tanod. There is not a portion of the barangay na hindi po natatanuran. Ganyan po katindi ang smallest political unit dito po sa ating bansa po, mga kaibigan. Unfortunately, nagagamit sa imali eh. So, Mayor Joy Belmonte, sir, ma'am, pwede po ba? Pwede po ba? Tipunin ninyo, nandyan si Jagger. Tipunin ninyo ang mga bata ho ninyo na matitino. At gawin na po ninyo house to house. At huwag ninyong isubo ang inyong mga mamamayan sa COVID na ito. Napakadelikado na ho. Wala na hong tatanggap na hospital sa kanila. Okay? Medel Fabron. Pogo employees yan. Ang mga tunay na komunista, nagkukunwaring mga trabahador. Pero mga Chinese militar, napapasok na po tayo ng mga Chekwa na ito. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga Chekwa na ito. Bukas kasi po ang ating Bureau of Immigration. Malaki ang binabayad doon nila dyan. Paano ho, mga kaibigan? Bata ni Digong ang nandyan sa Bureau of Immigration. Mr. Morente, di po ba? Taga Davao po kayo? Tingnan ho ninyo, mga kaibigan. Efren Ramos Abarientos. Mali po kayo tatabin. Ang pera, recycle ng mga politiko. Ang perang ibibigay nila, iyan ang ninakaw nila sa taong bayan. Dapat kunin ang pera galing sa mga ganid na politiko. Alam ninyo, kapag ka ang bawat Pilipino ay hindi tatanggap sa mga politiko, walang boboto sa kanila talaga. At mapapahiya po sila. Huwag po tayo magsimula sa hindi tama. Hindi po tama para sa akin ang tumanggap ng pera na ninakaw ho. Bawal ho sa relihiyon ho natin.
Ano ka tatanggap ng perang nakaw? Di parang ikaw yung magdanakaw na rin. Magsimula po tayo sa tama. Hindi tayo magugutom talaga kung hindi tayo tatanggap ng pera mula sa mga politiko. Paulit-ulit ko pong sasabihin po sa inyo. Please lamang ho, magsimula po tayo sa tama. Paano magiging tama? Tanggap ka ng perang nakaw sa politiko. Hindi po tama sa akin ho yan. Okay? Alright. Okay, Christopher de los Santos. Sino ba, Sir Ben, ang susuportahan natin sa pagka-presidente ngayon? 2022 election. Pakibulong sa akin, Sir Ben. Tawagan mo ako mamaya, pero wala pa ako napupusuhan. Maghahanap tayo talaga. Okay? Meron nang tumitindig, no? Na mga matitino naman. Matitino naman. Pero kailangan na pag-aralan natin mabuti ang kanilang mga pakay, intensyon, track record. Ang ganda ho na pag-aralan natin. We still marami po, may panahon pa ho. May panahon. Basta tandaan ninyo, wag nang itong Duterte. Wag na pong itong Duterte. Okay? June Bornasal. Magandang gabi, Tata Ben. Meron pa bang timon ang ating bansa at mamamayan ngayong mukhang tiwarik na ang takbo ng gobyerno? Meron ho. Tayo mga mamamayan. Tayo ho mismo. The solution is with us, Filipinos ho, mga kaibigan. Kaya yung ginagawa natin dito sa West Philippine Sea, magpasalamat po tayo sapagkat nagising na ang kakampi ng bayan. Ito yung PMA ho. Malaking bagay po ito. Dito matatauhan ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kailanman hindi natin inasahan ito sapagkat binusog ni Duterte ho, mga kaibigan, itong mga sundalo ho natin eh. At ang tawag niya sa kanila, my soldiers. Nakakaiya po. Pero ngayon, natatauhan na po ang ating mga sundalo at sana ho, magpatuloy na po sila sa tamang landas. Armando Buddy Badillo. Pare, sama ako dyan. Basta laban sa China. Ayan ha. Parte ng Palawan ang sa iyo, Padre. Nagtrabaho po sa Palawan ito si Buddy Badillo. Alam po niya mapasikot-sikot dyan. Mel Rodelio Militante. Inutil sila sa mga pinaggagawa ng mga incheck. Ayun, tama yan, Mel. Inutil talaga. Hindi tama ho yung ginagawa nila. Sinusuportahan na nila ang komunista incheck. Hindi naman tayo komunista. Hindi tayo komunista ho, mga kaibigan. Bakit ang kaibigan natin? Komunista. Ayop talaga, hindi ko maintindihan. Dan sending, Sir Medel Fabro. You see that? Meron ka ng check your messenger na. Mr. Fabro, check your messenger. Yung awit ng Pilipino ni Charlie Fry, nandiyan na daw po sa iyo. Yan ho ang message ni Charlie Fry. Alright. Mga kaibigan, pwede po ninyong hanapin din sa YouTube yung awiting Pilipino. Nandiyan na po yan. Pilipino. Ano? Awitin ng Pilipino. Yan naman. Ayan. Awit. Di ba awit ng Pilipino? Awitin ng Pilipino. Ayan. Okay. Ano ba tama, Charlie? Awitin ng Pilipino. Okay. Panawagan sa AFP ni Herman Nicolas Santa Ana. Kayo na lang ang hinihintay ng taong bayan para mag-run si Duterte. Please po, kilos na po tayo. Ayan. You are the protector and servant of the Filipino people. Ito yung mga sundalo natin. Maging tapat po sana tayo sa ating mga sworn duties, to our sworn duties ayon sa ating saligang batas. The soldiers are supposed to be the protector of our sovereignty. Pero bakit ho ganyan? Si Lorenzana lamang ho ang tumitindig sa AFP. Bakit si Lorenzana lamang ang tumitindig sa mga kasama po niya sa PMA? Pero natutuwa na po kami ngayon sapagkat
nandyan na ho, nagsalita na po ang alumni. Paano kaya ho yung mga active duty po? Magsalita na ho kayo para matapos daw ito, mga kaibigan. Hindi ho, talagang treason itong ginagawa ni Duterte ho sa atin ho, mga kaibigan. Treason, pinagkakanulo ho tayo. Pinamimigay na po tayo sa mga komunistang in-check. Komunistang in-check? Biyak na ang DDS ngayon, tatabin. May bago na ngayong DDD. Duterte, Duque, Domingo. Alam ka talaga sino yan? Si June Bornazal. Oy, talaga naman ang gagaling ng isip ninyo. DDD, hindi na po DDS. Duterte, Duque, at Domingo. Sinong Domingo ito? Ay, hindi. Si Domingo. Eric Domingo. Nako, nahawa na ito, mga kaibigan. Nakakaawa naman. Eric Domingo. Medel Fabro. Just got your reply, Sir Charlie. So fast. Anyway, thank you very much. Complete with lyrics. I love it. I'll watch it later after your honor of Kuya Ben. Aba, thank you very much. Christopher de los Santos. Kilala ko ang kapitan ng Barangay Kaunlaran sa Cubao, si Chairman Christopher Cheng. Masunurin kay Mayor Joy Belmonte. Nandiyan ka ba sa, Christopher, diyan ka ba sa Barangay Kaunlaran? Diyan ako madalas ng araw ho. Diyan sa Barangay Kaunlaran. May kaibigan ako diyan. Kagawad Mers Lapus. Ayan. Si Maring Mers Lapus. Kumari ko yan. Inaanak ko po yung kanyang kaisa-isang anak. Herman Nicolas Santa Ana. Kapag may eleksyon, nakakapag house to house kayo. Ayun na nga. Yung ayuda, hindi nyo ma-house to house, mga buwisit kayo. Yan ang sinabi po ni Herman. Herman Nicolas Santa Ana. O nga naman ho, mga kaibigan, house to house. Pagka-eleksyon. Nakakausap talaga ang taong bayan. Pero bakit pagka-ayuda? Ay, paano naman kasi pagka-ayuda ho, mas malaki po yung kopit kaysa yung pinamimigay. Normal talaga sa mga politiko. Kaya itong mga politikong ito ho, isumpa na natin. Wag na natin silang iluluklok uli sa pwesto. Okay? Ayos po ba yun, mga kapitbahay? Areglado. Delia Tenorio Balmores, ma'am. Good evening. Hello, good evening. Sabi ni Ma'am Delia Tenorio. Okay? Christopher, kung may DDD, meron din TTT. Testing, tracing, at treatment. Yan ba yon, Christopher? Okay. Areglado. Mga kaibigan, we still have 9 minutes to go bago magwakas ang ating programa. Meron pong battle of drugs ngayon. Yung ivermectin ho, mga kaibigan. Nako, matindi po ang labanan ho dito ng mga doktor. Mukhang ang mga doktor ho, mga kaibigan, ang naghahangad ng ayuda din. Komisyon. Ay, nako talaga. Bakit naman po yung hindi pa po rehistrado, hindi pa po aprobado para gamitin sa atin? Pwede po gamitin sa hayop, pero hindi naman po tayo hayop. Bakit pinagtatalunan na ho ito, mga kaibigan? Tingnan ho ninyo. Ang sabi ng FDA tungkol dito sa ivermectin, nag-issue nga pala ng compassionate special permit sa isang hospital. Itong si Domingo. Pero ayan naman pong sabihin kung anong hospital ho, mga kaibigan. Ano ito? Walang yan talaga, no? FDA says the drug is on clinical trial. Pagka on clinical trial, hindi pa kompleto ang studies ho dito. Mga kaibigan. And so, if unregistered or still in the process of registration, it cannot be used. Yan po ang sinasabi ng FDA. Pero sabi ni Dr. Jacinto Blas Mantaring, Chair of the Department of Clinical Epidemiology ng UP College of Medicine,
clinical trial is needed. Ang sabi naman ni Dr. Benji Agbayani, President of Concerned Doctors and Citizens of the Philippines. Wow, sinakop na po niya lahat. Ivermectin should be given consideration. We are at war with the virus. Oh, mga kaibigan, nasa labanan ho tayo sa virus. Kaya dapat lahat na po ng pwedeng gamitin laban sa virus, gamitin na po natin. O baka gusto nyo pera lang. No? PCHRD, ito naman yung Philippine Council for Health and Research, DOST. It would be prudent to wait for results of clinical trials. Ayan mga kaibigan. Ang sabi po ng Philippine Council of Health Research ng Department of Science and Technology. Naku talaga naman Finally mga kaibigan, ito pa. Inaprubahan na po ng Malacanang ang mas mababang taripa for imported meat. Mukhang papatayin na po ang ag-racer industry. Matindi po ito mga kaibigan. Papatayin po ng ating pamahalaan ang nag-aalaga ng baboy na kinakatay po at ibinibenta ho natin sa ating mga palengke. Ang pinaburan ng ating pamahalaan, imported meat products na ang higit nakikita ho dito mga kaibigan. Ito mga importer ng meat product na maiikli po ang kanilang mga pangalan. Sino po ang makikinabang? Siyempre yung importer. Pangalawa yung mga DA personalities. At siyempre po, baka pati Malacanang dito. Baka merong kasabang komisyon din po dyan. Okay? Medel Fabro, DDS, Davao Death Squad. Yan ang tunay na ibig sabihin as per Matubato. Tama po yan. DDS. Binibiro lamang yung DDD. Duterte, Duque, Duterte, at Domingo. Ako, talaga naman, Herman Nicolas Santa Ana, simula nang maupo si Duterte, wala na tayong gobyerno, sindikato ang meron tayo. Kaya, ito ang inabot po natin. I agree totally. Medel Fabro, Davao Death Squad, DDS, yan ang tunay na kahulugan. Sabi ni Bato-Bato. Sana ba si Bato-Bato? Deli Castañeda, magandang gabi po. Sabi ni Ma'am Deli Castañeda. Alright po. Mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa ating programa, Your Honor, please, maraming salamat po sa mga nag-comment po, nag-share ng kanilang mga opinion. Ay, nako, napakaganda napakalaman, napakamakaulugan, very relevant ang inyong mga komentaryo at pakikinabangan po natin lahat-lahat yan. Uulitin ko lamang mga kaibigan. Lalong-lalo na sa pagdating sa halalan. Ito po kasing pera-pera na ito. Magulo po ito Nasisilaw po ang ibang mga kababayan natin. Sabi nila, tanggapin yan, hindi naman sa kanila Pagkatapos tumanggap po sila ng nakaw na pera. Yung pagtanggap lamang po ng nakaw na pera kasalanan na po sa Diyos yan. Hindi lamang po kasalanan sa batas Hindi lang kasalanan sa batas. Batas po ng Diyos. Kanya ang pakiusap po lamang po sana ni Tata Ben, kung mararapatin po ninyo, magsimula na po tayo sa tama. Kung ang bawat Pilipino ay hindi tatanggap ng suhol mula sa mga politiko, wala po silang masusuhulan. This is what I'm trying to say. Wala silang masusuhulan. Mapapahiya po sila sa kanilang sarili. At baka sakali yung mga politikong ito, magtatakbuhan po sa dagat ito. Maglalangoy-langoy hanggang doon sa West Philippine Sea. Diyan po sila malulunod.
O laking tuwa po ng bawat Pilipino pagkaganyan ang nangyari. Pero please lang naman po, huwag tayong magsisimula sa hindi tama. Napariwara na po tayo sa hindi po tama. Okay? Pagbago na ho tayo, salubungin po natin ang bagong pagkakataon na tama po ang ating gagawin. Bago po ang ating pasimula. Kanya ho. Naniniwala ho ako mga kaibigan, ho, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay po tayo. Okay? Sabi ng tuta ko nung panahon ni Marcos, naghanap tayo ng pagbabago. Ngayon namang panahon ni Digong, naghahanap ulit tayo ng pagbabago sa mga panggagago ng mga gago. Talaga naman. Delia Tenorio Balmores, good night right now. Good night po. Oh, Ma'am Delia. Thank you, sabi ni Medel Fabro. Thumbs up, okay? And, okay? I support you. Yan. And, palakpak. Okay? Salamat. Christopher de los Santos, ganun din po. Pumapalakpak po si Christopher de los Santos. Diyan ka pala sa kaunlaran, ha, Chris? Okay? Kwentuhan tayo minsan. Muli, gandang gabi po. Maraming salamat. Ayan. Hindi ko lang mabasa ho ang kanyang pangalan. Parang Koreano ito eh. Okay? Pero mga kaibigan, standby for Paren Doy del Castillo in just a short while. Susunod na po si Paren Doy del Castillo. Ngayon din po. Ben Paipon po. Nagsasabing, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.